Heavenly Father, once again, Lord, we honor you. We bow down before you, Lord God. We acknowledge your name, O Lord God, your goodness and faithfulness, O Lord God, in our lives, O Lord. Once again, Lord God, guide us, Lord God. Teach us, O Lord God, through your Holy Spirit, O Lord God. Lord, your servant, O Lord God, continue to use him, O Lord God, Lord, for the furtherance of your kingdom, O Lord God. Lord, hide him in your back, O Lord God, and less about him, O Lord God, more about you, Lord. Thank you, Father God, once again, and we bless your name, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So ang pag-aaralan natin ay salt and light. Amen. Asin at liwanag. Amen. From the Matthew was taken from the book of Matthew chapter 6. Amen. Actually chapter 5. Amen. Chapter 5 verse 13 to 16. Amen. So samahan niyo po ako. Amen. Sabi ni Apostle Paul in Hebrew chapter 3 verse 7 to 8. Sabi niya, Amen. So as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Can we say, do not harden your heart? Amen. Pakisabi mo sa iyong katabi. Amen. Sa inulit-ulit ni Apostle Pablo in verse 15. Amen. Inulit niya, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Can we say again? Amen. So, inulit na naman in chapter 4, verse 7. God again set a certain day, calling it today, not tomorrow. Amen. This is did when a long time later He spoke through David. Amen. As is the passage already quoted. Amen. So, inulit-ulit niya from the Old Testament. Amen. Sabi niya ulit, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Hallelujah. Palakpakan natin Panginoon. So napaka-importante po yun. Bakit ko po sinabi to na lagi natin buksan ang puso natin. Amen. We believe na minsan sa buhay natin, meron tayong kahinahan. Amen. Pero kapag ang puso natin ay matigas, hindi nagpakumbaba sa harap ng Panginoon, amen, hindi papasok ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin ma-experience ang deliverance, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Although God is powerful, we can deny it. Amen. But we need from us. We should open our heart before the Lord. Hallelujah. So let us continue. Amen. So mabilis lang po itong topic natin kaya wala po kayong chance na makatulog. Amen. So mamaya na po kayo matulog after ng gawain ito. Amen. So praise the Lord. Ulitin natin. Sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. You are the salt of the earth. Sabi ng Lord. Amen. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Amen. So kung nawala nyo yung alat na yon, yung lasa niya, savor niya, amen. So paano ba maibabalik muli? Sabi ng Panginoon, it is no longer good for anything. Amen. Good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Ibig sabihin, wala na siyang kwenta. Amen. Hindi na siya pwedeng gamitin. Amen. Amen po ba? Kapag isang bagay ay kagamit-gamit, natural, gamitin mo siya. Pero hindi na siya kagamit-gamit, kumbaga, set aside mo na siya. Amen? Ignore it. Amen? You are the light of the world. Sabi niya kanina, salt of the earth. Ngayon naman, you are the light of the world. Amen? Bakit ba kailangan natin ang liwanag? Amen? Bakit ba tayo kailangan maging liwanag? Amen? Ano ba yung word? Amen? Sa buong mundo. Amen? Ibig sabihin, saan ka man nandun, saan ka man saan ka man dinala ng Panginoon, you should let your light be shine. Amen. Before men. Amen. A town built on hill cannot be hidden. Amen. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. Amen. So hindi po pwede yun. Amen. So, itong ilaw na to, amen, magsisindi ka ng ilaw, so hindi mo siya pwedeng ilagay sa ilalim. Kasi hindi matatanglaw yung liwanag niya. Kung yung gusto mong paliwanagin. Amen. Magkaroon ng ilaw. Amen. Sabi niya pa, instead they put it on its stand. And it gives light to everyone in the house. Can we say everyone in the house? Amen. In the same way, let your light shine before others. Amen. That they may see your good deeds.
Amen. And glorify your Father in heaven. So dapat daw makita yung liwanag sa atin para makita daw yung mabuting gawa. Amen, na nanggagaling sa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. So ano ba yung purpose ng asin? Amen. Salt had two purposes in the Middle East of the first century. Amen. Napaka-importante po ng asin noon. Amen. At bakit? Sabi niya, because of the lack of refrigeration. Amen. So wala pong anong panahon na yun, wala pang refrigerator. Amen. So wala pa tayong pinag-iimbakan na para hindi masira ang ating pagkain. Amen. So noon kapatid, napaka-importante ng asin noon. Salt was used to preserve food. Amen. Especially meat. Amen. Yung mga fresh meat. Amen. So ito po yung ginagamit natin para ma-preserve ang pagkain para hindi mabulok. Amen. Para tumagal siya. May duration siya. Amen. Which would quickly spoil in the desert environment. Especially nasa desert. Amen. So pwedeng gamitin yung salt. Amen. So ilagay sa jar. Amen. Kung lalagyanan and then ibaon mo lang sa salt. Di ba yung buro na itlog? Amen. Ilang buwan siya nasa Amen, sa jar. And then may marami siyang salt, di ba? Hindi siya nasira pero nagkaroon siya ng lasa. Amen, mas napasarap pa siya. Amen, so ganon yung purpose ng salt. Amen, pwede naman gamitin ng Lord ang betchin. Amen, so kapag betchin ang ginamit ng Lord, mapapabilis yung buhay mo. Amen, kaya po, pasintabi lang po sa mga nagbe-betchin dyan. Paki konti-konti lang po yung hinay-hinay lang yung paggamit ng yung betchin, magic sarap. Amen. Mapampalasa. Amen. Sabi ng Bible mga kapatid, all permissible but not all beneficial. Amen. So do it. Pero may mga bagay na hindi talaga pwede sa ating katawan. Amen. So patuloy po tayo. Amen. So napaka-importante po ng asin kaya ginamit ng Panginoon ang asin. Amen. To determine, amen, kung ano yung character ng isang Kristiyano, disciple ng Panginoon. Amen? Amen? Kung may mga pansulat po kayo, Pangalawa, the importance of salt according to Bible. Ito naman, ano ba yung importansya ng asin according to the Scripture, according to the Bible? Amen? Salt is mentioned over 40 times in the Bible. Amen? So, 40 times na pala siyang nagamit na nabanggit from the Bible, from the Old Testament until the New Testament. Amen? So, ganun siya ka-importante. Amen? So, it means, amen, kaya ginabi niyang Panginoon nun, very important na kailangan magkaroon, may apply sa buhay ng isang Kristiyano as a salt, amen, sa mundong sa earth, amen, sa mundong ginagalawan natin. Amen? The Bible contains numerous references to salt in various contexts. Amen? It is used metaphorically to signify permanence. Can we say permanence? Amen. Loyalty, durability, fidelity, usefulness, and value. Amen? Di ba kanina sinabi ko kung gaano siya ka-importante? Amen? Ginagamit niya, kasi noon wala pa silang refrigerator na pang-imbak ng pagkain para hindi masira. Purification. Amen. So ano ba yung permanence? Amen. Permanence, the state or quality or lasting or remaining unchanged indefinitely. Amen. Being a disciple of our Lord, dapat makita yung quality and long-lasting to remain to serve the Lord. Amen. Hindi dapat natatapos yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nais ng Lord na maging salt kayo ng mundong ito. Amen. So bago kayo iwanan. Amen. Dapat makita ang liwanag na na-receive nyo sa akin. Amen. And unchanged. Amen. Can we say unchanged? Amen. Dapat hindi tayo pabago-bago ng isip sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Dapat magkaroon tayo ng permanent heart. Amen. To sustain, long-lasting to serve the Lord. Amen. The Lord promised to us, I will never leave you nor forsake you. Amen. Long-lasting yon yung duration na yon kapatid. Until the very end of this age in Matthew chapter 28. Amen.
So hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi iiwanan in a sense na physical na hindi natin nakita ang Panginoon, but spiritually kasama natin ang Panginoon. Amen. He remain in us. Amen. Like us. Amen. Dapat mag-remain din tayo to the presence, to serving the Lord. Amen. Amen. Palakpakan mo muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa pangalawa, sabi niya kanina, fidelity. Fidelity, faithfulness to a person. Amen. Cause or belief demonstrated by continuing loyalty and support. Can we say continuing loyalty? Amen. Loyal pa ba tayo sa Panginoon? Amen. Loyal pa ba tayo sa pagsiserve sa Panginoon? Amen. And we support the ministry of the Lord. Amen. Patuloy pa ba tayo nag-serve? Praise God. Amen. To all the praise and worship. Amen. ACGM praise and worship. Amen. Praise the Lord sa buhay ninyo na talagang yung effort ninyo, nagpupuyat kayo. Amen. Amen. Na makapag-serve lang tayo sa ibang tao. Amen. Na maipakita yung liwanag na sinasabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon sa inyong buhay. Amen. Sa ating media. Amen. Praise the Lord po sa buhay ninyo. Sa ating mga nagtuturo. Praise the Lord. Amen. Patuloy lang kayo, sabi niya, continuing in loyalty and support the ministry of the Lord. Amen. Saan man kayong ministry, ginagabi ng Panginoon, magpatuloy kayo kapatid. Amen. Hindi kayo iiwan ng Panginoon. Sasamahan kayo ng Panginoon. Amen. Purpose. Most salt came from the Dead Sea. Amen. Di ba nakita nyo yung sa Jordan ba yun? Brother Joel, it came from Jordan. Sa Jordan ba yun yung asin na lumulutang sila or in the Dead Sea? Di ba? Sobrang alat. Nakakapag-floating sila. Amen. Amen po ba? Ganon yung kaano ng content ng asin. Kung gaano yung volume niya, kayang gawin. More pa kaya ganon niya in-emphasize ng Panginoon kung gaano ka-importante na maging asin tayo. Amen. Yung intact. Amen. Yung influence, amen, ng biyang sang Kristiyano. And we believe that God called you. Amen. For a purpose. Amen. He knows you. He knows your ability. Amen. Amen. He knows what you can do for His ministry. Amen. Minsan nahiya lang tayo, but God, He knows you. Amen. Alam ng Lord ang kakayahan mo. And we believe that God continually equip you. Amen. To serving the Lord. Hallelujah. If the condition of discipleship are not kept, the disciple likewise will become worthless. Amen. Sabi niya kanina, kung wala na daw kwenta, unuseful na yung isang yung salt, amen, tinatapakan nila at itinatapon. Amen. So, ganun din sa Kristiyano, likewise, kung ang condition natin, tulad ng isang asin na hindi nakagamit-gamit, amen, nagiging worthless tayo. Amen. Yung gift na binigay ng Panginoon, kung hindi natin ipagamit, nagiging worthless siya. Unuseful. Amen. So, compare to Revelation 3:15 and 17. Amen. Sabi po doon, amen, if you are lukewarm, amen, susuka ng Panginoon. Amen. Kaya wag tayong magkaroon ng pag-serve na nagiging, although it is given na nangihina tayo. Amen. But continue to rely on the word of the Lord, read the word of God. Amen. Attend gathering, online gathering, Bible study, prayer meeting. Amen. Watching, preaching. Amen. Mapakaraming spiritual encouragement. Amen. Na para uminit ulit yung pananampalataya natin. Amen. So praise God. Compare Revelation 3:15, sabi ng Lord, amen. So isusuka daw tayo ng Panginoon. I will spit you out. Amen. Kung makita niya tayong lukewarm. Amen. Diba? Sino yung mahilig magkape? Sana ako doon. Ayaw ko nang hindi mainit na kape. Amen. Amen. So hindi mo maipasok sa stomach mo. Amen. So patuloy po tayo mga kapatid. Now, tapos na tayo doon sa salt na sinabi. Naintindihan ba natin mga kapatid? Kung gaano ka-importante na kaya pala sinabi ng Panginoon na maging asin tayo. Amen. Spiritual salt. Amen. Yung patuloy tayong ginagamit ng Panginoon. Amen. Long lasting. Amen. Hindi yung may kontrata ka sa Panginoon. Lord, mag-serve ako 3 years lang. Amen. The rest, ako muna, yung sarili ko muna.
No, hindi ganon. Amen. Hindi ganon ang sinasabi ng Panginoon. Amen. Who is the light? In John 1:5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Referring to our Lord Jesus Christ. In John 1, amen? From the Word, He became flesh. The Word of God, He became flesh. Amen? So Diyos ang ating Panginoon. Amen? Upang ma-experience niya ang kalagayan ng tao. Amen? Amen po ba? Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ng Panginoon. Kung umiyak ka, umiyak din ng Panginoon. Amen? Amen po ba? 100% na naging tao ang Panginoon. At 100% na naging Diyos ang ating Panginoon. Amen. So let us give the clap offering to the Lord. Hallelujah. So nandiyan pa po kayo mga kapatid? Amen. Can we type amen kung nandiyan pa po kayo? Amen. So yung pong katabi mo, pakigising mo na. Amen. Patapos na po tayo. Amen. We believe na the purpose of this broadcasting to serve you. Amen. Na maging kasangkapan tayo ng Panginoon para sa inyong buhay. Amen. So kayo din, someday, we believe na gagamitin kayo ng Panginoon na maging asin at ilaw sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, at sa inyong mga nakakasalamuha. Amen. So patuloy po tayo. Jesus Christ, the light of the world. Do we believe? Amen. Kung wala ang Panginoon, amen, hindi tayo nagkaroon ng liwanag sa buhay. Amen. Napakahirap na lumakad na literal na walang liwanag. Can we close our eyes for 5 seconds? Sa ating mga kapatid na nanonood, sarap po ang ating mga mata. Can we close our eyes? Amen. Close your eyes, Sam. Amen. So ano po yung naano ninyo? Puro dilim, di ba? Spiritually, kapatid, ganyan ang tao kapag wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Hindi mo alam kung saan ka direction na pupunta. Yung pupuntahan mo, hindi ka makakapunta doon. Nais mong puntahan. Because you're surrounded with darkness. Amen? So ganun kaya kailangan natin ng Panginoon. Jesus Christ is the light of the world. Amen? Lahat tayo kailangan ng Panginoon. Amen? Lahat tayo dito sa mundo kailangan natin ng Panginoon. He is the source of light. He is the source of hope. Amen? In John 8:12, I am the light of the world. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Amen? Whoever follows me, the Lord, He will not force you to follow Him. Amen? He give you a permission to follow Him, to invite you. Amen? Kapag hindi ka sumunod, wala siyang sinabi na kapag hindi ka sumunod. Amen? But He said, He promised, whoever follows me will not walk in darkness. Amen? But will have the light of life. Magkakaroon ng liwanag yung buhay natin. Aside from Meralco and Amen? Literal silang nagbibigay ng liwanag. But the more in spiritual life, mas kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Whoever follows Him, whoever come before Him, amen, whoever acknowledge Him in your life, that Jesus is Lord. Amen. Hallelujah. In John 1:4, in Him was life, and that life was the light of mankind. Amen. So lahat ng tao, sinabi ko kanina na kailangan natin ng Panginoon. Amen. The light shines in the darkness. Amen. And the darkness has not overcome it. Amen. Hindi kayang talunin. Amen. Ng kadiliman ng ating Panginoon. Minsan we are in the darkness time. But come again to Jesus. Come to Jesus. He will give you light. Amen? Amen po ba? Even kahit nandun tayo sa darkness time natin, kapatid, kaya tayong kuhanin ng Panginoon. Kaya tayong abutin ng Panginoon.
to give us hope. Amen. Sinabi yan, light, life, and light. Amen. Ang buhay natin na nagbumula daw sa liwanag ng ating Panginoon. Amen? Amen? Do we agree? Amen. Represent the light of Jesus Christ. Kanina nalaman natin kung sino ang light. But now, we should represent the light, the source. Amen. In John 9:5, while I am in the world, I am the light of the world. Amen. Ito mismo ang sinabi ng Panginoon. Amen. Toward the disciples. Hanggat kasama niyo pa ako yung magbibigay ng liwanag sa mundong ito. But, this time, physically wala na ang Panginoon. Amen? So, paano natin masasabi na siyang magbibigay ng liwanag sa mundo? Amen? Tayo ngayon ang nagre-represent. Amen? Nagpapakilala about the light. Amen? John the Baptist. Amen? Hindi nauna ang Panginoon, nauna si John. Amen? Di ba magpinsan sila? Amen? Pero naunang pinadala si John to prepare the way of the Lord. Amen? Ang pagre-represent natin sa Panginoon, kapatid, it is, amen, ito yung pagpiprepare natin sa Panginoon, sa way ng Lord na sa kanyang pagdating. Amen? Amen po ba? Sabi niya, in the wilderness, many in the times of wilderness. Amen? May mga tao pa na nasa wilderness, sa kadiliman ng kanilang buhay. They need light. And we should represent the light through us. Amen? Nagkaroon lang ng pandemic, hindi ka na umattend ng mga prayer meeting. Online na nga lang, hindi ka pa na join. Amen? Bumalik ka sa dati. Amen? Napakahirap, kapatid, na bumalik sa dati. Amen? Sabi niya, in example ng Panginoon, ang isang aso kapag daw ay nagdumi siya, and then nagsuka siya, nag-vomit siya. Amen? Kinakain niya ulit. Ayaw niya tayong main tulad doon. Amen? So dapat ang pandemic na to, siya pang nagbigay ng encourage sa'yo kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Yung mga bagay na hindi mo ginagawa dati ay ginagawa mo na ngayon. Amen po ba? Ako nabibless ako sa mga, minsan napapanood ko sa mga, yung mga artista. Amen? Yung mga talagang, yung mga daily works na hindi talaga nila ginagawa dati, ay ginagawa nila yung mga pagluluto, pagtatanim ng ganito. Amen? Dapat magpasalamat pa tayo sa Panginoon. Amen? Mas the more pa sila nakita yung nila, yung ang tawag doon, yung talagang kakayahan nila. Amen? Hindi lang sa pagiging artista. Amen? Yung normal na buhay talaga. Amen? Na hindi magiging yung karangyaan, kapatid. Hindi yan magiging security ng buhay natin. Maybe they will realize na hindi pala ganito. Na-stop na yung, di ba, may mga pinay-stop na station na mga sa pinapanood natin. Amen? Amen po ba? Ito yung will ng Panginoon. Amen? Kung nandun ka pa sa comfort zone mo, hindi mo makikita ang Diyos. Amen? Amen po ba? Dapat mas the more pa tayong lumapit sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon. Amen? Dahil siyang nagbibigay liwanag, He created the heavens and the earth. Lahat ng bagay nanggaling sa Panginoon. So that they will realize that I am the only one God. Amen? Ako lang ang Diyos na may kayang gawin ang mga imposible. Amen? Ganyan kabuti ang Panginoon. Amen? Let your light shine, sabi ng Panginoon. Sabi niya kanina, maging asin tayo. Ayun, let your shine light. Amen? So paano ba tayo magliliwanag? Amen? Hindi yung maglagay ka ng mga dekorasyon nila para magliwanag. Amen? So sabi niya, in the same way, let your light shine before others or before men, that they may see your good deeds. Amen? Hindi po masama ang paggawa ng mabuti, kapatid. Amen? Because the good deeds comes from the Lord. Amen? It is the outcome from grace. In Ephesians chapter 2:8, we are saved through grace, by faith, through faith. Amen?
Ephesians chapter kasunod ng verse. Amen? Ano sinabi niyo, Lord? To do good works. Amen? Amen po ba? Hindi mo lang na-receive yung grace, but there is outcome. Merong magbe-bear yan. Magbubunga dapat yan ng good deeds sa buhay natin. Amen? So palakpakan natin Panginoon muli. Amen? And glorify your Father in heaven. Amen? So mag-glorify ang Lord sa mga bagay na ginagawa mong mabuti para sa iyong kapwa. Amen? Sawa ka na bang gumawa ng mabuti? Amen? Sabat huwag tayong magsawa. Amen? In Galatians 6:9. Amen? At this proper time, you will reap. You will harvest. Amen? Even your, amen, mga bagay na matagal mo nang, amen, ipinagpipray sa Lord. Amen? Kasama yan. Ang mga i-harvest mo sa paggawa mo ng mabuti. Especially, kabutihan para sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Na maging salt and light tayo ng mundong ito. Amen. Being a light. Being a light means to be a witness to others concerning the truth of God's Word. Amen. Especially about who Christ is and how He died and rose again for our salvation. Amen. So dapat lagi nating ipinagpipilit, amen, ininsist natin sa iba na wala ng ibang salvation ng isang tao kundi sa Panginoong Hesus lamang. Amen? Diba kaya sinabi ng Panginoon, yung Holy Communion natin, amen, remembrance. Amen. 2,000 years ago nang sinabi ng Panginoon, hanggang ngayon, nagiging sariwa pa siya sa atin. Dahil ito'y command ng Panginoon. Amen. For the remembrance of me. Amen. Alalahanin niyo ako. Means, kapag dumarang ka sa iyong kahinaan, alalahanin mo ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng mga yung pinagdadaanan ng Lord ang kasagutan, kapatid. Maniwala ka sa Diyos. Amen? In 1 Peter 2:9, but you, can we say you, but I, a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Pagmamayari ka ng Panginoon, kapatid. Special ka sa Panginoon. That you may declare and praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Amen. So lahat tayo ay dating nasa kadiliman. Amen. Napakaganda nito na tinawag tayo from darkness into His wonderful light. For Him. Sa kanyang gawain. Sa kanyang ministry. Para gamitin kita, sabi niya. Amen. Sa dilim, kapatid, walang hope. Amen? Sa dilim, merong happiness. I agree. But it is temporal. May happiness sa kadiliman, kapatid. Amen? And it will lead you to death. Sabi ng destruction, sabi ng Lord. Amen? Sa Lord, merong joy. May kagalakan. Kahit problemado ka na, ay nagagalak ka pa rin. Amen? Amen po ba? Praise God. Sabi ng Lord in Luke 11:34, your eyes is the lamp of your body. When your eyes are healthy, pasensya na po kayo Kapampangas, minsan walang S, minsan merong S. Pero hindi naman po lahat. Amen? Yung iba meron. Ay wala pa rin yung lahat. Your whole body also is full of light. Amen? But when they are unhealthy, your body also is full of darkness. Amen? See to it, then the light within you is not darkness. So ganun natin kailangan ng Panginoon. Amen? Huwag kang manghinaan ng loob, kapatid. Amen? Amen po ba? Excited ka na ba na dumating ang Panginoon? Amen. So, magpagamit ka muna sa Panginoon. Nandito ka pa. Amen. Hindi yan natatapos ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. God bless po sa buhay ng ating mga kapatid. Patuloy nawa ang kapangyarihan ng Panginoon ay yung ma-experience sa inyong mga buhay at sa inyong mga sitwasyon sa araw na